Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles, at ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Aresa. Bueno, basahin natin ang liham ni Aresa. Dear Kuya Peles, lagi po akong nakikinig kuya sa inyong programa tuwing hapon at lagi ko po kayong inaabangan dahil may mga aral din ako napupulot kuya sa mga pinapayuhan ninyo. At kaya po ako lumiham sa inyo, kuya, dahil meron din po akong problema na dapat kong ihingi ng payo sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Aresa, 25 taong gulang, at isa pa po akong dalaga hanggang ngayon. Kaya po ako lumiham din nyo, kuya, dahil hihingi po ako ng payo sa inyo. At sana po'y matulungan ninyo ko, kuya, para malinaw sa inyo. Ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Ate, sino yung galing dito kanina? Si Alvin, dinalaw lang niya ako. Sa tingin ko sa kanya, ate, parang di na siya binata. Ha? Ano ka ba? Binata siya. Sigurado ka ba, ate? Oo naman. Ikaw talaga oo. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Pasensya ka na, ate, ha? Kung nagkamali ako. Okay lang yan. Ano ka ba? Malay mo. Kung totoo ang sinasabi mo. Uy, nagbabla si ate. Nagbibiro lang ako, ate, no? Ano? Ikaw talaga. Binigla mo ko ha. Malay ko ba na yun ang first impression mo? At natakot ka naman, di ba? Oh, hindi naman. Kaya lang, syempre, napaisip din ako, no? Pero ate, in fairness, gwapo siya, ate. Huwag mo na siyang pakawalan. Ano ka ba? Hindi pa ako mag-aasawa. At isa pa, hindi pa alam ni inay na may boyfriend na ako. Kapag nalaman niya, baka magalit yon. Kaya huwag mong sasabihin. Ay, mabuti naman at sinabi mo yan, ate. Kundi, naku, sinabi ko. Ang gusto ko kasi, kapag sigurado na ako kay Alvin, saka ko na lang sasabihin sa kanya. Sige, ikaw ang bahala, ate. Sinabi mo eh. Alvin, ano bang ginawa mo sa akin? Ang sabi mo, kakain lang tayo sa labas. Bakit ngayon? Dito mo ako dinala sa motel na ito. Arisa, kaya ako ito nagawa sa'yo dahil mahal kita. At ayokong maagaw ka sa akin ng iba. Mahal na mahal kita, Arisa. Alvin, Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Paninindigan ko ang nangyari ito sa ating dalawa. natatakot ako, Alvin. Kanino ka naman matatakot? Sa nanay ko. Hindi pa niya alam na may boyfriend na ako. At sigurado, magagalit yon kapag nalaman na may nangyari na sa atin. Hindi, haharap ako sa nanay mo. Problema ba yun? Malaki pa ang responsibilidad ko sa kanila. Wala kasi kaming inaasahan. Kundi ako lang inaasahan ni inay. Wala pang trabaho ang kapatid ko. Sige, ganito na lang. Tutulong ako kung ano man ang pangangailangan ninyo sa bahay. Okay? Basta, huwag kang matakot.
ba galing, ha? Ay, dapat nagpapahinga ka dahil day off mo ngayon. Imbis na nagpapahinga ka kung saan-saan ka pumupunta. Ha? Kwan po kasi, inay. May pinuntahan ka lang kami ng aking best friend. Ganun ba? Sige, magpahinga ka na dahil may trabaho ka pa bukas. Maya-maya pa ng konti, inay. Siya nga pala, kumain na po ba kayo ni Ella? Kanina pa. Hinihintay ka namin ang tagal mo naman, kaya nauna na kaming kumain. Sige po, inay. Ako nang bahala dito. Pahinga na kayo. Saan ba kayo pumunta ng kaibigan mo at parang lantang-lanta ka dyan? Ha? At tingin ko pagod na pagod ka. Saan ba kayo galing, ha? Sino kaya itong kumakatok? Kaaalis lang ni Arisa, lang naman na may nakalimutan siya. Sandali lang! Nariyan ba? Magandang umaga po. Si Arisa po. Sino sila? Ako po yung boyfriend niya. Nandito po ba siya? Anong sabi mo? Boyfriend ka ba? Opo. Nandito pa ba siya? Kaalis lang nga. May boyfriend na pala siya. Hindi man lang niya sinasabi sa akin. May sinasabi ho ba kayo? Wala akong sinasabi. Ang sabi ko, umalis na siya. Siya nga pala, iho. Matagal na ba kayong magkasintahan ng anak ko, ha? Matagal na po. Bakit? Hindi po ba niya sinasabi sa inyo? Hindi. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi ka nagpunta rito sa bahay namin, hindi ko malalaman na may kasintahan na pala siya. Pasensya na ho kayo kung hindi pa niya nasasabi sa inyo. Sige po. Aalis na ho ako. Inay, ano pong sasabihin ninyo? May problema ba? Talagang mayroon. Anong problema, Inay? May alam ka ba dito, ha? Na, ano po, Inay? Na may nobyo na pala ang ate Arisa mo. Ho? Opo, Inay. Meron na po. Bakit po ba? May nagpunta dito kanina na lalaki. At ang sabi niya, boyfriend daw ng ate mo. Bakit po ba, Inay? Galit po ba kayo sa kanya? Hindi naman. Kaya lang, ang ayaw na ayaw ko ay yung pinaglilihiman ako. Sabi po kasi ni ate, baka raw magalit kayo kapag nalaman ninyong may nobyo na siya. Talagang magagalit ako. Dahil hindi niya sinabi na may nobyo na siya. Ang gusto ko lang naman, ha? Huwag niyang itago sa akin. Para akong tanga sa pamamahay na ito. Nagpunta sa bahay si Alvin Kuya, kaya nalaman ni Inay na may boyfriend na ako. Nabigla siya sa kanya nalaman. Hindi naman siya masyadong nagalit, Kuya. Kaya lang, doon siya nagalit nung itinago ko sa kanya na mayroon na pala akong nobyo. Isang araw, Kuya, ay Bakit ka kasi nagpunta sa bahay? Ayun, nagalit tuloy ang inay sa akin. dapat lang naman na sabihin mo sa kanila na may nobyo ka na. Alvin, hindi mo kasi naiintindihan eh.
may pananagutan pa ako sa nanay ko at kapatid ko. Di ba't Yun. sinabi ko naman sa'yo? Kung may pangailangan ka, tutulong ako. Hindi ganun kasi kadali yun. Ang kinagagalit ni inay ngayon, nalaman niya na may nobyo na ako. Ngayon, alam na ng nanay mo. Pwede naman akong pumunta lagi doon sa bahay ninyo. Naku, wag muna. Hayaan mo muna na lumabig ang sitwasyon. Siya nga pala, paano yung nangyari sa atin? Baka magbunga ang ginawa natin. Di ba sinabi ko naman sa'yo? Nakahanda akong panagutan ka. Alam ko naman yan. Pero ang kinatatakot ko, baka malaman na inay na may nangyari na sa atin. Sigurado ako na lalong magagalit yun. Anong plano mo ngayon? Hindi ko pa alam, Alvin. Hindi ko pa alam. Arisa, kumusta na yung sinasabi ko sa'yo? Ngayong nandito na ako, nakahanda na akong pakasalan ka. Dahil may ipon na ako. Dexter, di ba sinabi ko naman sa iyo noon na wala kang maaasahan sa akin? Hanggat hindi ka pa kinakasal sa isang lalaki, hindi pa ako mawawalan ng pag-asa, Arisa. Dahil mahal kita. Mahal na mahal. Ibaling mo na lang sa iba ang nararamdaman mong yan. At may nagmamay-ari na ng puso ko. Maaari ko bang malaman kung sino ang lalaking yun na mapalad sa puso mo? Hindi na kailangan na malaman mo pa kung sino siya, Dexter. Hindi na. Inay, may ipagtatapat po ako sa inyo. Ano yung ipagtatapat mo sa akin? Sabihin mo na. Ako ang inay buntis po ako. Ano? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Buntis po ako, inay. Ay, nako! Ito na nga ang sinasabi ko sa'yo eh. Sino nga man ang ipinagbubuntis mo? Sino? Inay, patawarin po niyo ako. Iharap mo sa akin ang lalaking nakabuntis sa'yo. Siya ba nga man ang ipinagbubuntis mo? Yung lalaking nagpunta dito, ha? Siya ba? Opo, inay. Ay, nako. Iharap mo siya sa akin para mapag-usapan ng kasal ninyong dalawa. Ay, kailangan na panagutan kaya. Wala na po siya, inay. Isang linggo na siyang hindi nagpapakita sa akin. Wala na siya. Tignan mo yan! Bakit ka nagpabuntis sa kaya? Ha? Anong nangyari? Ha? Anong mangyayari ngayon sa buhay mo? Sinong dati yung ama na ipinagbubuntis mo, ha? Kasalanan kong lahat ng ito, inay. Kasalanan ko. Patawarin po ninyo ako. Ay, nako! Nandiyan na yan eh. Wala ka nang magagawa. Huwag mo nang asahan na pananagutan ka pa ng lalaking yaon. Ikaw ang dapat nasisihin dito. Ikaw! Arisa, nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Naikwento sa akin ng nanay mo ang nangyari. Arisa, natatandaan mo pa bang sinabi ko sa'yo noon na hanggat hindi ka kinakasal, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Anong ibig mong sabihin, Dexter? Nakahanda akong pagkasalan ka, kahit buntis ka, at ako ang tatay yung ama ng ipinagbubuntis mo. Hindi ganyan kadali yun, Dexter. Baka nabibigla ka lang. Hindi, Arisa. Sigurado ako. Ganyan kita kamahal. Paano?
kung biglang magpakita ang lalaking nakabuntis sa akin? Ang importante, pumayag ka lang na pagkasal sa akin. Saka natin harapin ang problemang yan. Pag-isipan mong mabuti ang alok ko sa'yo. Dexter, At sinisiguro ko sa'yo na hindi ka na maghihirap sa piling ko. Kayo nang magiging anak mo. At anak ko na rin. oh, Dexter! Hindi ko yun inaasahan, kuya, na bigla na lamang nawalang parang bula si Alvin. At wala man lang siya sinabi at hindi nagpaalam. Mula nung, kuya, hindi na kami nagkita at nagparamdam sa akin si Alvin. Kuya, buntis na ako ngayon. At wala akong masasandalan kundi siya lamang sana. Kaya lang, kuya, biglang nagparamdam si Dexter. At ang sabi niya, kuya, kaya niyang panagutan ang nangyari sa akin. Kuya, naguguluhan ako sa nangyaring ito sa buhay ko. Dapat po ba, kuya, natanggapin ko ang alok sa akin, Dexter? Sana po, kuya, mapayuhalin niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Arisa. Alam mo, Arisa, sa hindi inaasang pagkakataon, ito nga yung nangyari sa'yo. Abay, talagang napakahirap. Ang kalagayan mo, lalo na sa isang babae. Kagaya ng lagi kong sinasabi sa programang ito, lalo na sa mga babae. Abay, kayo ang talo. Huwag pa dalos-dalos. Kagaya niyan. Basta mo na lamang binigay yung sarili mo kay Alvin. Paliwalang-paliwala ka pa naman sa mga sinasabi niya. Tiwalang-tiwala ka. Yun pala, bigla na lamang mawawala na parang bula. Hindi niya pala kayang panagutan yung responsibilidad na ginawa niya sa iyo. At doon nga, galit na galit yung nanay mo nang naalaman niya na buntis ka. Alam mo, hindi nagkukulang yung mga magulang natin sa pagpapaalala. Kaya lang binabaliwala natin Lalo na yung mga kabataan ngayon. Sa maniwalat kayo sa hindi, maraming nangyayaring ganyan. Mayroon nga, kinakasal, mabuntis na. Abay, paano? Hindi nila pinahahalagahan yung payo ng magulang. Lalo na kapag nag-aaral. Hindi nagkukulang ang mga yan. Nagpapaalala sa inyo, umaga, gabi. Sa tuwing kayo umuwi, nagpapaalala yung mga magulang ninyo, naaral muna. Pero anong nangyayari? May mga nabubuntis, nagpapalaglag dahil takot din na malaman ng magulang kapag buntis na at hindi ka pa graduate. Yan na naman palagi, parang paulit-ulit na lang yung nangyayari. Kagaya niyan sa'yo. Ano ngayon? Mabuti na lamang may isang Dexter na handang sumalo sa'yo sa problema mong ganyan. Abay, Arisa, kung si Alvin ay naghihintay ka sa wala, abay, mag-isip ka mabuti. Pero hindi naman ganun kadali ang desisyon na yan. Malay mo, si Dexter, kapag nakuha na yung gusto sa'yo, baka magaya din si Alvin. Maraming ganyan na nangangako, pero wala rin pala. Kaya nga, lagi kayong talong mga babae kapag ganyan ang sitwasyon. Piliing mabuti o kaya isiping mabuti ang mga gagawin ninyong desisyon kapag tungkol na sa inyong love life.
hindi basta-basta yan. Ano magagawa kung nandyan na yan? Mag-isip kang mabuti. Kung ano yung nararamdaman mo, pakiramdaman mo rin si Dexter kung talagang bukal ba sa loob niya yung sinasabi niya sa'yo. Well, kung talagang may nararamdaman ka rin sa kanya, o kaya'y pakiramdam mo ay naaawa lang siya sa'yo, abay, magulos dili ka, mag-isip kang mabuti. Magmuni-muni ka muna, Aresa. Naiintindihan mo ba yung ibig kong sabihin? Huwag basta-basta magdidesisyon o kaya padalos-dalos sa isang desisyon. Bueno, yan lamang muna sigurong masasabi ko sa'yo, Aresa. At naway, kahit paano, ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.